Hindi po kami nagpresenta na maging officer ulit. Remember, nag-election po tayo. Ang sumunod pong namin is from 2004 to 2010. Okay, second term po natin, yung projects completed, Find the Batchmate 2, ganun din po yung naipaliwanag ko kanina. Yung Christmas party natin 2010, fund sourcing project natin, ganun din po yung financial assistance natin sa batchmates yung hospital. Alam mo, kahit nga minsan, kahit wala kaming maibigay, yung maipagdasal lang sila, malaking talaga yung malaking bagay na yun eh. No? Yung maipakita lang sa kanilang nandun tayo. Pero wag yun din naman naasahan na pagka may sakit, para kami si Superman nandun. Kasi may pamilya din po kami, may trabaho din po, na tumatiming din lang kami. Okay? At saka hindi naman unahan yan di ba? Okay? Ang importante may pakita natin sa ating sariling paraan na nag-care tayo sa kanila kahit na may kanya-kanya na tayong buhay. Okay? Tapos, yung number 5, alam niyo po ba na in-acknowledge po tayo ng ABS-CBN, kapamilya, kasi doon sa ating participation sa relief efforts nila sa mga Ondoy victims. Palakpakan po natin yung sarili natin. Okay? Naka-ano ba din yung... Okay, so pakikita niya mamaya ni Aileen, ni Arlene. Okay, pagkatapos yun, yung MPCC Batch 84 Alumni Homecoming, noong 2010 sa Makati Sports Club. Sino naman po yung nandun? Yun, marami rin. Okay, so yan po yung accomplishment natin from 2004 hanggang 2010. Now, 2010, nag-election na naman po tayo. Kasi may nagsasuggest po na every year mag-election. Hindi po posible kasi isipin ninyo, kung magkaplano po tayo ng reunion sa loob ng 4 na taon, ibig sabihin nun, iba yung mag-conceptualize, iba yung magplaplano, iba yung magpa-fund sourcing, iba yung kukuha ng pera, at iba rin yung mag-i-implement. Ang hirap mong intindihin, So, hindi mo yata viable yung ganon. So, tama lang po siguro yung every 4 years. Okay lang po ba yung every 4 years? Okay lang siguro sa tingin ko kasi kami naman, hindi rin naman kami talagang gustong namin natin. 4 years and 1 week, may 1 week pa. O pagkatapos nun, from June 2010 hanggang susunod. Okay, ayan na yun, Tama ba yan? Yeah. Okay. So basically, ito na yung preparation natin ngayon. Alam niyo po ba na medyo, it's the same thing. Pero ang nadagdag po, pakibaba po. Okay. Ito naman, nakatanggap po tayo ng isang malaking parangal. Pinatawag po ang mga officer. Actually, kami dalawa ni Amy yung pinatawag noon ng PNRC, Philippine National Red Cross Makati Branch. Nagkaroon sila ng awarding ceremonies sa Makati Polo Club noong, kailan yun, Amy? March. Dahil sa involvement naman natin dun sa relief efforts ng PNRC nung Yolanda, Typhoon Yolanda. Palagpakan po natin sarili natin. Alam niyo what makes me very proud of our group is that dadalawa lang tayong school na pinarangalan. Ang isa being Don Bosco. You have to be very proud of yourselves. As an individual and as a group, you have to be very proud. Hindi po tayo nandito para magpapogi, hindi tayo dito para trabaho po ito. Trabaho po. And this is a labor of love. Come on, this is a labor of love. Hindi kami tatagal dito kung papogi lang gagawin natin. Labor of love. Remember, nagpa-register tayo ng SEC. It's because nagpiprepare tayo na magkaroon tayo ng sariling cooperative. Ang purpose ng cooperative na yun is para magkaroon tayo ng parang sariling,
hindi naman negosyo kasi cooperative yan eh. Something na something na matutulungan yung bawat member ng ano natin. Hindi kasi pwede solicit tayo na solicit eh. Kailangan may nag-generate tayong funds by ourselves. At the same time natutulungan yung mga kaklase natin. As a matter of fact, nandun na kami sa initial stage ng nag-training na kami. Ako po yung ginawang guinea pig eh. Kasi ako po yung nag-attend ng mga... by the way, ayun po yung Certificate of Recognition natin from PNRC. Palakpakan po natin ulit sa sarili natin. No? Okay. As I was saying, ako po yung naging guinea pig para subukan natin. Nag-seminar po ako na kung ano-ano tungkol sa cooperative. Kung ano-ano po yung trinay ko para kung ano yung pwedeng mag-swak sa samahan natin. Ang nangyari, dahil nga, alam niyo naman siguro nangyari, medyo nagkaroon tayo ng problema, ako yung nagnegosyo. Ako yung natuloy na mag-take advantage dun sa cooperative na naging negosyo. So, nag-resign ako sa work dahil naniniwala ako dun sa ginagawa natin, sa pinaplano natin, nag-resign ako sa work. And now, yun yung business ko. So, ibig sabihin, kung gagawin natin, pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Naintindihan niyo mo ba ibig ko sabihin? Naintindihan? So, pwedeng i-apply. Pwedeng i-apply. May kasabihan sila, a group can only go as far as their leaders go. Kung ang gusto ninyo, hanggang dito lang tayo, hanggang dyan lang tayo. Pero kung ang gusto nyo, hanggang doon tayo, game ako dyan. Hindi, game ako dyan. Kamu na. So, yun ang ibig kong sabihin, no? Asan ba tayo? Ayan, yung ating sa kapamilya naman, okay? Ito naman yung acknowledgement ng Sagip Kapamilya. Imagine nyo yung mga officers at saka yung mga section representatives. Dahil ayaw tumanggap ng PNRC ng cash at saka ng mga damit. Alam niyo yung ginawa nila? Nag-ukay-ukay po sila para ma-convert yung mga damit, mga goods into cash na ibinili ng bigas at saka mga dilata na kung ano talaga yung rini-require ng PNRC. Kasi sila lang yung talagang available na pagbigyan na noon. Ang gulo-gulo na sa ABS-CBN noon eh. Kaya hindi kami makapunta sa ABS-CBN. Okay? So kaya kami nag-PNRC. At yun ang kanya requirements. Kaya pero hindi po mangyayari yun kung wala po yung mga support ng mga nandito ngayon. Marami po sa inyo eh. Karamihan po ayaw magpasabi ng pangalan. Pero, kasi ganun ang karamihan nagbibigay sa amin, ayaw sabihin yung pangalan. Kung isasabihin, kung ililista ko lahat dito, mauubos po ito. Ayan, nakangiti lang sa akin ngayon yung iba. Ayan o, nakalista po o. Ayaw mo nila magbanggit ng pangalan kasi po, sabi po sa Biblia, huwag niyong hahayaan kung ano yung ginagawa ng kanan ninyo, malalaman ng kaliwa ninyo. Pag nagbigay po kayo, Diyos na nakakaalam. Huwag niyo nang ipagyabang pa. Tama po ba yun? Tama yun, di ba? Lalo tayong i-bless as a group. Pagka ganun. Okay, so salamat po. Salamat po doon sa ano pang susunod na natin. Okay. Yung nasa pipeline na hindi na po namin maitutuloy, yung mga projects na nasa pipeline, ibig sabihin yung nakalinyada na po, naumpisahan na po namin, pero itutuloy na lang po ng susunod na administrasyon, ano po? Ito po, tutuloy nila. Ito po kasi yung naantala naming mga proyekto sana no? Okay, number 1 is itutuloy po yung multipurpose cooperative. Yun po ay kung gusto pa nilang ituloy. Ikalawa, nakipagkasundo po kami kay Sir Antonio Garcia
na magkukonduct po ng Disaster Preparedness Seminar para sa MPCC Batch 84. Kasi kailangan po natin ngayon yan, gawa ng kung ano-anong sakuna po, ano-ano pong disaster yung nangyayari. Kailangan ready po tayo dyan. At kasama po mga pamilya nyo dyan, hindi lang po kayo. Pati yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo, kasama po dyan sa plinano na yan. Ikalawa, yung tree planting activity, actually dapat yan last week eh. Kanya lang, medyo talagang gipit na yung ano. Naka-schedule po tayo dapat mag-tree planting dito, dun sa may harap ng MPCC. Oh, so in coordination with the City of Makati, you know? Pagkatapos, yung further, dahil medyo maganda yung plataforma ng PNRC sa tingin namin, sa kanilang pagtulong, magpapatuloy po tayo doon sa involvement with PNRC. Pagkatapos po, ito pong parang katuwaan lang na project, yung The Voice of MPCC Batch 84 na karaoke DVD. Okay, supposed to be meron tayong game ngayon kaya lang sa tingin ko, ewan ko kung mangyayari pa. May game po kasi na bawat section, supposed to be may representative na singer. Okay? Kaya tayo merong The Voice of MPCC. Ang mangyayari po niyan, yung mga representative nyo kada section, magre-record po tayo sa studio at saka video. Okay? I-re-record po natin yun sa DVD. Pagkatapos po, yun po ang isesend natin sa mga family ninyo, sa mga friends ninyo, at saka sa DVD, kayo rin nandun yung mga pictures ninyo doon sa DVD, di ba sa karaoke may mga graphics na ganyan, yung mga mukha nyo rin na nakabalandra doon. Kaya maya, basta patutugtugin niyo, basta kakanta kayo, makikita niyo yung mukha ni Jesus, makikita niyo yung mukha ni... So, naaalala niyo pa rin yung MPCC Batch 84. Sino ba may gusto nun? Ayaw niya? So, parang may remembrance tayo. Ayun nyo, kada kakanta kayo, yung mukha ni Sir Luel Diswasi din nakikita nyo. Nakikita nyo, di ba? Di ba? Pwede. So, yun po yung isang katuwaan lang na project namin. Pero, gaya na sabi ko, it's been a pleasure. Siguro ito na rin yung farewell remarks ko, Mercy. It's been a pleasure serving you. Maraming hirap, hindi kita tago. Maraming hirap pero nag-enjoy po kami. Right, officers? Right? Tayo po kayo mga officers, tayo po. Representative, mga section representatives. Meron po tayong mga section representatives, kaya lahat ng section halos representative. So, alam nyo, sa totoo lang, I would like to take this opportunity to thank itong mga officers natin na ito. Kasi, alam nyo, kung wala itong mga ito, wala rin. Aimee, salamat Aimee, alam mo na yun. Tess, Susa, Ma'am Mona, si Ma'am Malu, si Ma'am Girlie, si Ma'am Mercy, si Ma'am Maylene, si Ma'am Arlene, si Sir Ed, si Sir Rod, si Pastor Jonas, si Sir Mon, Camera, sino pa? Pwede po ba? Ha? Si Girlie. Pwede po bang tayo ulit? Tayo! Unang na yun! Okay. Thank you very much, officers. Thank you very much for being. Okay? Salamat po sa inyo. Thank you very much. Okay, sa election na tayo. Ang nag-lead po ng group namin, definitely, aware naman po kayo si Mr. Joel Torres. Joel Torres po. Akala mo naman, ikaw Joel ang hinahanap nila. Hoy, umupo ba ka number 2? Hindi naman tingin na ito. So we have to really elect a president. Pag sa'yo, bibigyan kita isang taon lang. Let's hear it from Joel Malena first. No? What is this?
please. Ladies and gentlemen, ang dali lang. Kasi ganito, no? Lahat tayo dito na buo, kung hindi dahil sa effort, ni JM. Alright? Ngayon, hindi ko tinatawaran yung mga susunod pa sa kanya. Pero, ang challenge ko sa susunod at sa kanya, kung ito naging solid dahil sa umpisa niya, mentors na lang, ituloy na natin. Kasi ganito eh. Ngayon, may different... Sir, i-video nyo to. Pararatingin natin ito sa kabila. Ituloy ko na. Kasi ganito. Pwes, halika. Halika. Pwes. Marami ang nagtatanong at tinatawaran yung kakayahan ni JM. Ni JM. Hindi mag-uumpisa, hindi lilitaw ang Batch 84 ng Makati Polytechnic kung hindi dahil sa kanya. Pare, para sa kabilang grupo, you are most welcome. We welcome you. Kahit ano pa yung komento nyo, nandito kami. Isa lang intensyon natin, to make Batch 84 solid. As in the past reunion when we had the election in Makati Sports Club, ang naging rason po ni Joel, if we wanted him again to be the president, he will not change the rest of the officers. So mawawalan po ng saysay yung election natin if that will still be the one, if that will still be the thing that will happen. If we will elect Joel, the rest of the officers will still be the officers. Hindi po, kaya nga po tayo nagkakaroon ng election is because we have to really change. We have to give... call for another election? Nakikita natin yung leadership eh. Go! No, Joel, we understand that perfectly well, but we have to give also chance to others who has the potential to be an officer as well. The suggestion of Arthur is really good. Joel could be the consultant, but some of you should be part of this ano ba yan natin? Pa-challenge ka pa, lagi ka namang wala. Tanungin na natin ngayon kung sino yung gusto. Sige, once and for all, kasi kailangan po your voice will be heard. Hindi po kasi pwedeng kami lang po ang nagsasalita, ayun po, salita ng salita. So, ang sinasabi ko lang po, open po itong election na to, everybody could suggest. Pero kung halimbawa po na talagang lumabas po tayo sa punto na si Mr. Malena pa rin po ang gusto natin, then that should be decided by the whole group. Pero dapat po, firm tayo doon, hindi po natin siya pwedeng, cannot say something about it. Kasi tayo po ang nag-decide ng lahat. Hindi po siya pwedeng maging decision lang ng set of officers at saka yung salita ng salita. Kasi po, ang ganito po yan, kaya ako parating rini-request na the same set ng mga officers is because 11, magto-12 years ko nang kasama yan eh. Alam ko na mga problema niya, mga lakas niya, nakakahinaan. Kung ulit, para kami babalik sa zero. Kasi kami, kahit nag-aaway kami, lalabas lang kaming konti, ayos na. Magbababigyo lang kami, ayos na. Minsan nagsasabunutan, hindi naman. Minsan nagtatano, pero mamaya, may merienda lang kami, ayos na. Akala niyo ba pag nag-meeting kami, nagkakasigawan pa kami, sa totoo lang. Sa totoo lang, meron yung gusto. Nung una nga
Merong gusto, magre-reunion saan? Sa basketball court. Ano? Basketball court, ang tatanda na natin, sa basketball court pa rin. May mga ganun ba? Pero nagkakainitan kami. Ganun ang ano. Alam ko na kung ano, more or less, alam ko yung takbo nung, alam niyo na. Pero hindi kayo pipilit kung gano'n. Yun nga lang, it will be very hard for me to continue kung babaguhin. Kung minsan, meron yung magagalit sa akin at hindi natuloy. Baliktad eh, sila ba nagagalit? Hindi natutuloy ang meeting kasi may baka. Okay ka mo? May nag-react, hindi ko naman sinasabi kung sino, tatlo yung nag-react. Nagagalit sila pag hindi natutuloy yung meeting. Pinagagalitan ako, ako naiwan, na-stuck ako ng traffic dyan sa may Pio. Pero ibig kong sabihin, kabisado ko na sila. Kahit nagagalit sila sa akin wala sa akin, wala problema. Kasi alam ko, kakain lang kami kutsinta doon sa bahay nila, Tess, ayos na. Tess, bakit ako walang kutsinta? Ayun na sinasabi ko attend kayo ng meeting, maraming kutsinta. May puto pa. Okay, so yun lang po, yun lang ma'am. In all fairness, there was a question raised by 4D. Ang question nila, ng mga lalaki natin, is that, bakit daw natin kailangan mag-election? Yes! Ito muna, hindi pa tapos. Ang reason kasi nila, is there anyone or is there something na nag-challenge or nagko-question sa pagiging presidente ni Joel? Or maybe, kaya lang ba natin kailangan mag-election for the sake of having another election? So, we'll have to settle on that. May point po sila, may point lahat. Kaya lang, mas maganda siguro, Joel, iniisip ko lang, baka pwedeng per section magsalita, baka may gusto silang sabihin. For section A, anyone who will represent your section that could speak kung ano po yung suggestion nyo for the group. Meron pa tayong constitution and bylaws. Wait lang, Arthur, para marinig lang. Good evening. Gusto ko lang itanong kung pwedeng ipakita natin sa mga members yung ating constitution and bylaws regarding election of officers. Meron ba tayo? Kasi yan yung isang reason kung bakit meron kabilang grupo na tinatanong ang legality ng Okay, yun yung pinaliwanag ko kanina. Nagtataka sila bakit every 4 years tayo nag-e-eleksyon. Yun lang kasi yung time na kumpleto tayo, unang-una. Ikalawa, yung sinasabi ko na kung tuwing yearly tayo mag-e-eleksyon, isipin nyo yung mag-i-implement, yung magplaplano ng reunion, iba kaysa dun sa mag-i-implement. Kasi yearly yan Iba yung humarap sa inyo nung eleksyon, iba rin yung haharap pagkatapos nung reunion. Hindi yata posible yun. Pag-elect tayo ng officer ngayon for 4 years. Talaga lang 4 years tayo ever since Yung set of officers na yun. Yes, bahala kayo dyan. For 4 years sila magsaserve and you will act as a consultant and advisor. Kung consultant, yung consultant, Kasi kinaklamor nila, they are clamoring for new set of officers. So mga kabilang grupo. ayun nga that's Kaya why, nakaaway po rin sila kasi in defense of okay, that is why, you cannot let them attend kasi nga offended sila kasi hindi na susunod ang gusto nila. Pero kung tayo, pakikinggan natin bawat isa, mag-elect tayo ng officers as I suggest, while you are sitting as a consultant, siguro magkakaroon ng chance yung iba na mag-serve din with your help and assistance. Siyempre natin tayo susuporta. no problem sa akin. Gusto lang natin marinig kasi katulad niya, in due respect to those na nag-nominate kami ng gusto namin na mag-lead naman. Kasi nakita na namin, nag-prove na namin ang iyong ang iyong servisyo. So, tingnan naman natin yung iba. Yun lang po ang suggestion. That is the question and suggestion of section A. We will go to each section. Section B, do we have section B here? Si Judge lang. Palakpakan nyo naman si Judge. Just before everybody, all the section B are all in the other. Okay? So, Judge, ayan po yung microphone. According to law, unless otherwise proven guilty, The last time I suggested kasi narinig ko rin para yung mga nasa lower section parang nalilemaw daw sila. So I suggested why just elect a representative from the
each section to act as a member of the board. And the member of the board shall elect the executive committee. Yeah. Lawyer na lawyer. So para walang left behind. Everybody's represented. So may iwasan yung mga ganong clamor tsaka sentimento. Thank you, Judge. Regarding naman sa ni Joel, wala naman sa bylaws regarding the term ng limit sa term ng presidente. Yes! Diba? Sabi nga ni wipe is something if it's not broken. Why fix something if it's not broken? Yes. Unless otherwise proven guilty. Diba yun? Ay, okay, that's a suggestion of Section D. Late muna. C pa, may C pa eh. Late ka ng D. Una muna C. C. Sino po ang C? C? Walang C? Meron man C? I cannot see. Where are the C's? Sino po ang C? Of course, kita kung gano'n ka-successful yung mga ginawa, naging activity nila. Considering the fact na nag-start ko way back 2002, 2003, and mula noon hanggang ngayon, hindi sila napalitan. Naman. In as much as I want to agree also to the fact na baka among the present here tonight, merong mag-step up sa pwesto ni Mr. Malenab. So, para sa akin, I think we should give chance sa akin we should give chance to others. So ang sa akin lang, hindi naman ako pumatol kung ano man ang issue meron tayo ngayon. Ang sa akin lang kasi, kung sino yung nakaupo, yun ang ating igalang. Respeto lang yan, di ba? Ngayon, yung kabila na gusto nilang magkaroon ng sarili nilang grupo, antayin nila na bumaba or matapos ang termino nung nakaupo ngayon. Now, kung tatalakayin natin yung issue ng election, I agree din with Judge Glenn na magkaroon ng section representative per class or per section, tama, na ganun nga ang kahihinatnan. So, okay ako doon, okay din ako doon sa suggestion ni Chris. So, tuloy na. Majority tayo. Thank you. Thank you, Siri. Wala pong umaten sa Section G, so pupusin po tayo sa Section H. Ang nandito po si Helen Salinas, Pen, si Tess Algarne, and si Sechi. Sino po sa inyo ang Sasabihin ko lang kasi okay yung grupo ni na Mr. Joel Manena and the group. Actually, nung mga bandang in the middle of their term, nakasama ko kahit papano. Medyo naglaylo lang ako kasi sobrang sumama yung loob ko. Nanghinayang ako kasi I witness yung group, yung kabilang grupo, tsaka yung grupong to na maayos, magulo, masaya. So parang nung nagkaroon ng nahati, nakakahinayang kasi nung high school tayo, hindi tayo magkakakilala, pero nung eto na sana, buo na sana, biglang nahati naman. So, ang ano ko, okay pa ako kina Mr. Malenab and the group, kaya lang, may request lang ako na sana, when we're doing our activities and everything, let's do it with humility. Kasi kanina, medyo sumama yung loob ko nung nakakakuha, sabihin ko na nung nagsalita yung isang Joel na dinare niya pa yung nag-video na i-video siya para mapakita sa kabilang grupo. Parang hindi maganda. Yun lang. Yun lang. Ang pangit kasi. So sana gawin natin itong lahat. Nang iniisip natin is yung batch 84. Hindi dahil ginagawa natin to para sa grupong ito at meron tayong parang pasaring sa kabilang grupo. Yun lang po. Good evening. Actually, first time ko, pero medyo na sundan ko yung nangyari. Kung ako po tatanungin nyo, okay po yung group ngayon, kaya lang mas maganda mag-election tayo para walang masabi yung kabila.
na parang ganito, palakasan na whatsoever. Kaya lang, on part naman po nung iba na parang napapagod na, siguro, di ba ang usapan nyo kapag si JM ang naging president, dapat iita kayo. Eh baka mamaya meron kayong kaya nga, ibig sabihin, baka mamaya yung iba pagod na, baka, kung halimbawa merong position na ayaw na talaga niya, i-fill up na lang natin, pero tanungin natin, i-screen nila kung talagang willing na palitan. Halimbawa, si Amy, kung ayaw na niya, yung kaya niyang gawin yung ginagawa ni Amy. So, para hindi rin kumbaga, walang ipipitas yung kabila kasi nag-election tayo. Kasi yun ang inaano nila eh, parang ang nangyayari niyan, palakasan o whatever ba, di ba? Nagkakaroon tuloy ng so parang pagbibigyan natin sila na may election, pero mag-i-stay yung qualified talaga, yung committed. Kasi mahirap talaga magbuo ng ganitong, ako nga first time ko, tuwan-tuwa ako, sabi ko sana nung pa sumama na ako, kasi hindi ko ina-expect na ganito, ang saya. So yun po. So pwede pa ba tayong mag-election, pero ang gusto kasi, JM. Ayan, okay po ba? Hindi ako... Okay, hindi na ganito. Sinabi ko na. Okay, mamaya ang chat. Relax. Susunod po, section Good G. evening po sa inyong lahat. Since this is my first time, I feel so blessed po dahil nakita ko po yung magandang samahan at na build tong group na to because of our God. At hindi naman din po magiging possible to kung wala si God sa buhay natin. So para po sa akin, remain the same na lang po. Kung sino po yung mga nakaupo ngayon, yun na lang po kasi sila rin po yung ginamit ni Lord para ma-start o ma-establish ang group na ito. Without God and without them, wala po tayong group na ganito. Tama po? So para po sa akin, remain the same. Yun na lang po. Thank you and God bless. Thank you. Thank you for that. Kasi yung natin, ang tanong ko lang, yung i-elect ba natin, willing na magtrabaho? Kailangan willing na katulad nung nagtatrabaho ba yun, diba? Kasi kung wala naman silang price, kahit hindi naman sila maganda, siguro hindi naman sila magpipresenta kung hindi na kaya, diba? Kaya nila, magpatuloy na. Yes! Inumpa! Nahati ba tayo? Alam ko dalawang section lang yung nandun sa kabila eh. Ano nagsabi sa akin? Before dati kasi active ako sa mga meeting. Katulad sabi ni Joe, meron tayong kanya-kanya pag-meeting. Madali mong salita na, sige mag-election tayo. Pagkatapos anong nangyayari mo? Tayo ba yung willing? Kasama nga ako sa saturation kasi hindi ka partner ko nun eh. Kukunti na kasi may sakyan nun. Nag-ikot kami sa sa best, yung iba nga, wala na magbahay, C5 na pala yun eh. Kaya hindi namin alam kung saan nahanapin eh. Mahirap yun. May yung dati. Siguro, yung kung tatawag na mag-election kasi wala nang nakakalas gagawin kasi nagpuna tayo eh. Pero yung suggestion nga ni Judge, dalawa ba yung Judge? Isa lang naman diba si Judge Ben? Alam mo, may mga representative na section eh. Ngayon, ang sa akin, comments ko lang, kung si Joel, walang problema. Ang gusto lang, kung sino ba papalta natin? Yung presidente lang ba o yung lahat ng bumubuo ng board? Lahat. Hindi, ibig sabihin, para malinaw, okay, remain natin yung presidente. Kung gusto nyo, paltan yung mga ibang board member, gano'n. Yun ang tanong ko. Diba? Mayroon naman yung sinabi na, okay, pag sinabi ni JM na, kung i-retain nyo, sige, pero gusto ko yung dati pa rin.
So nasa yung decision. Representatives will elect the officer. Sila po yun. So, and the third one, yung sinasabi din po ni ng halos karamihan na kapag po nag-elect tayo, those officers na inano po natin, bago po natin sila iboto, kailangan po, i-commit nila yung sarili na in case na sila po yung so, we have to do the votation on okay. Doon po sa suggestion, we will do, ano lang po kailangan po rito, i-raise nyo yung hand nyo. Doon po sa suggestion ni Arthur na mag-election pero Mr. Malela and the rest of the officer will just be a consultant, sino po ang agree doon? Sino po ang agree doon? Mag-votation po tayo dito, doon sa tatlong yun. Bali dalawa lang, halos. No? Yung mag-e-elect po ng officers, pero po, ang si Mr. Malela po and the rest of the group will just be a consultant. Sino po ang approve doon? Kailangan po natin magtaas. Arthur, you have to, kasi yung so, sino-sino po yun? Yung isa po, yung sinuggest ni Judge at may iba pa na magre-representative ang bawat section and those representative will elect the officers from within dun sa representative. Sino po ang may gusto nun? Per representative, per question ulit? Botohan na nga ano yun? Ito bang election natin? Sige mo na. Para dito lang ba to? Kasi ganito po. Thank you for that question, Pilino. Yung election po natin supposedly is for the entire batch 84. However, how could we do that kung wala po sila? Para kasi may nagtanong din, pwede ba natin i-elect kung wala rito? That is a question na ni-raise po nila. However, kung i-elect po natin yun, halimbawa lang po na may mag-elect tayo na wala rito or pumayag po lahat, yung tao po bang i-elect natin, payag. Kasi wala po dito. Or, Hello, mic test. Can I have the floor? Cameraman, can you take this so it will be recorded. Since we are representing the whole batch 84, hindi mangyayari itong election na to na tayo-tayo lang. Agree? Sino hindi nag-agree? Hindi nag-agree, lumabas na. Kasi ganito yan kung tayo lang dito, iisipin ng kabilang side, nangyayari yung botohan in favor natin. Correct? Ang sa akin, bago tayo mag-eleksyon, kunin natin yung side nila, mag-represent sila dito, inaamin ko, for clarification, para sa batch 84, at saka sa unity natin, magpadala kayo ng representative dito, saka natin pag-usapan itong election na to kung ano mang gusto niyo mangyari. okay, narinig po natin lahat ng mga suggestions. Ano na po yun? Ano na? Sinuggest ko during the last meeting na magkaroon ng notice for the election. However, parang hindi naman ng notice. So, how can we blame those who failed to attend today? Kasi hindi kasama sa agenda yung election. So, yung due process mapabiolate So are you saying that we will not be having the election now? Kasi actually, hindi naman natin talaga mape-perfect ang attendance, Judge Talagang kulang din. Kasi nakagawian na kasi talaga natin yan. Right from the beginning na every reunion. Kasi ito lang yung kumpleto tayo Yan, nakapost sa FB yan na magkaka-election tayo. Yes, nakapost sa FB yan na magkaka-election tayo. Saka hindi tayo makukumpleto. Ito nga yung, it's only during reunion na kumpleto na marami tayo. Tama mo ba? Kahit sa Christmas party, hindi naman tayo masyadong ganitong kadami. No? So ito yung talagang time na marami tayo. Kaya dating tinataon ng reunion. At saka, again, paalala lang, dati na tayong mayroong mga section representatives. Dati na yan, ginagawa na natin yan. In fact, kaya nga nakaka-attend yung iba.
doon sa mga ano, katulad nila, sabi nga ni Sammy kanina, nakaka-attend sila kahit maraming iba, sila Malu, representative, section representative, si Arthur, section representative, maraming section representative. Talagang ino-open natin ang meeting sa lahat. Kanya lang kung minsan, sabi nga marami tayong kanya-kanyang problema sa buhay, hindi makaka-attend at makaka-attend parati. Naiintindihan natin yun. So, again, I leave the floor to Mag-Mercy. According to Judge, this is illegality, aside. According to Judge, since we have posted that we will be having an election, regardless po kung wala or not, kasi we have the right to vote and not the right not to vote. So, pwede na po talaga tayo magawa ng election ngayon. Kahit po, yung sinasabi nyo na yung ibang party na wala rito, it's their option not to attend or to attend this party. So, we have to do the election, whether they're here or not. That is according to Judge. So, eto na po. Sige na po, open na natin para mag-party-party na tayo. So, sino po ang gusto niya maging presidente? Huwag ka na magsalita, Joel. Umuso ka dyan. At tanong, gusto pa ni Joel na maging presidente? Pero kung sino po i-elect natin, kagaya ko na sinabi ko kanina, they have to commit if they're willing to get the position. Ano po, fair naman. Gusto pa ba niya? So gusto mo ba Erwin Romel? Kaya tanong, may sweldo ba ang binibigay kay Joel? Wala po tayong sweldo. Pero tanong, gusto pa ba niya maging presidente? Volunteer. Ini-elect niyo po ba? Hindi nga nakakatuwa. Volunteer, pero bakit? Lahat po tayo, lahat po ng officers are all volunteers. Wala pong Kaya sweldo. bakit buo pa rin organization? Ay, ganun talaga. Diba? Okay, so sino po? We have two nominations made. Judge Glenn Santos and Noel Deswasido. Wala naman po. Nag-concede po si Noel Deswasido. O di si Judge! Commitment! Judge, Ikaw na! hindi naman nagsasalita, ikaw na nagsalita. Narinig ko eh! Pero ako, During the last reunion, ganun din ang ginawa, dinominated ako. Pero I remain my stand during that last reunion. I declined the position. yes! Bakit? Dinecline mo ng dalawang nominees. So, Hello. Since birthday ko, Ikaw ba? nakita ko masaya eh. Maganda. Ngayon, kung gusto pa rin natin yung administrasyon nila ngayon, pamamalakad, magkaroon tayo ng eleksyon. Kung gusto nyo pa rin sila, elect nyo sila. Diba tama? Huwag na tayong paligo-ligoy. Kung gusto nyo sila, boto nyo sila. Tapos. may kagalit ha, sasuggest ka na. Kasi galit ka na. Okay, so kukunin ba natin siya? Yung sinuggest niya pala? Okay, shoot. If you want Joel to remain the president of this organization or this batch, kailangan i-re-elect natin siya. The door is open, the floor is open for nomination. Lahat ng pwede mong i-raise mo. Raising hand. Maniniwala ba yung mga nasa... Ulitin ko po, regardless, kung sino po yung nandito, they have the right to vote or not to vote. They're not here, definitely they cannot vote. So, kung sino po yung present dito, those are just the, ano po. Andiyan po si Judge, so wala po tayo magiging illegality. Okay? So, the floor is now open. Any nomination? The two decline. Any other else? Ngayon, ayaw. Alan Sopoco nominated JM. Joel Morris. Joel Morris ba to? Wag na lang. Tapos! Joel Morris? Joel Malena has been nominated. Any other else? Sige na, ito na kayo.
Oh. Sino pa? Oh, move na raw. Ang alin, ang floor. The nomination has been moved. Seconded? Okay. Who wants Joel? Eh, wala naman pala kalaban eh. Pero who wants Joel Malena? All present. Hindi niyo pala si Joel Mores, di ba? Maupo ka. Malena ba? Malena. Lugar. Sandali lang po. Kita ba sa video, sisikaran ko ito? Anong video ko? Okay, nakita sa video yun Okay, we will have Mr. Joel Malena as the president of Batch 84. Okay po? Okay. Vice President, sino yung elected last time? Ako, tsaka si Joel. Okay, the door is now open for the floor is now open for the nomination of Vice President. Sino po? Okay. O sige, kung yung dati pa rin, kailangan pa rin po natin makita yung raising ng hands nyo. Vice President. Vice President External, ako po yun last time. Anyone? Ask nyo na kamay nyo para kung gusto nyo. Ask nyo na sino, gusto nyo na kamay mo. Mamaya na. Ang VP Internal po last time, Noel Deswasi po. Special Project VP si Ivy Melarpis po. And her partner is Jonas Gabay. Ang secretary po si si Arthur po VP para sa out of the North Africa. Ang secretary po natin last time, si Joven Ebonile. Si Arlene pala, Arlene Camara. Arlene, nilista na natin. Ang assistant secretary po si Steph Ebonile. Ang treasurer ko, yung una yung team nila kaya, no? At ang ano po, ang auditor, si Tess po, wala tayong choice, si Tess. Ang ano po natin, PRO, si Mona Holt, bali. Ano yung black ni Goto? Ano siya? Ay, sorry po, nalagpasan ko. Dalawa po pala yung treasurer natin. Si Susa at saka po si Maylin. Ayun, yun nasa dulo. Okay. So, I think we're done with the same set of officers, but elected this time, and all of you were. So, siguro naman po, maybe call them all the officers.
Sorry po, baka masisi nyo. Si Rod Papupula, ka-partner ni Noel for BPM sila po. So, pwede po para kay Rod Fabian. May we call on all the officers, please. The elected officers. Please stand here. Sige na po para mag-party-party na tayo. Sa position na i-open namin ngayon, that, no, we will open this position na pagkaroon tayo ng legal counsel. Wala nang iba, siya lang iba. Kung isa daw with, attorney, Judge Ben Santos, we have to have a legal counsel and Officer Sabika. Hindi po si Joel Mones, ha? Si, Judge Glenn Ñatos. Okay, so can we have Judge? Kami na po. Sige na po, so we could na. Para na po to. Sasayawan tayo. Inuman na tayo. The bar is now open to the inuman. Classmates, I am humbled by your trust. Makinig po kayo. Oh, legal consultant daw si Judge, no? Legal consultant. We are humbled by your trust. Thank you very much. Kasi hindi dahil dun sa nare-elect uli kami, pero yung trust na binigay niyo sa amin, that is more valuable. It's not about the election. Tsaka we proved them wrong. Mali sila, nagtatiwala kami sa inyo. Thank you very much. Thank you. Hindi nawawala yung aking pag-asa na someday, somehow, magkakaayos din lahat-lahat. Kaya kung mapapansin ninyo, yung minsan tahimik na lang ako, kasi pagka nagsalita pa ako, lalong lalala eh. So, kasi hindi nawawala yung pag-asa ko, babalik din sa dati yan. Magbabalik din sa dati yan. Kasi that's what friendship is all about. Ayaw natin na may hati eh. Ayaw natin na may hati. Okay? So, with that, classmates, thank you again. Thank you. We will try to hindi masayang yung trust niyo. Let's continue. Hanggang sa bahay ampunan. Magmimitik, maganda sa bahay. Section 8, thank you. Thank you very much. Love you, Mare! Love you! I love you, three! Okay, so, Arthur! Hindi ka nag-resign, hindi ko tinanggap. Yung mga section representatives, yan nga po pala, okay. Isang i-request ko lang, kasi halos kumpleto ngayon dito eh. Halos kumpleto. Pwede po bang mag-assign kayo ng isang section representative ninyo? Parati po tayo may section representative. Mulat-mula pa. Pero dahil nga sa hirap minsan ng, may mga kanya-kanyang schedule, hindi nakaka-attend. Pwede po ba kada section, ng section representative? Para kasi minsan kailangan namin ng fresh infusion ng ideas. Okay, sa A, si Girlie. Sa B, sino? Bilisan natin, si Sir Glenn. Sa C. Cecil? Pwede? Ay, si Ted Osorio. Cecil.